Bago ko simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Taong 1989, sa lalawigan ng Misamis Oriental. Tiyang, hindi pwedeng gawin mo ito sa akin. Anak ako ni Nanay Patricia na kapatid mo. Pag-aari ng ina ko ang lupaing ito. Paanong palalayasin mo ako rito? Hindi makapaniwalang bulalas ni Natalie sa tiyahing si Minda. Kalilibing pa lamang ng kanyang inay Patricia. Pero heto na si Minda, na tila ba sinasaniba ng espiritu ng demonyo para guluhin siya. Naalala ni Natalie na 5 araw pa lamang bago na ilibing ang bangkay ng ina niya. Uli lang lubos na si Natalie ngayong namatay na ang inang si Patricia at ng amang isang sundalo na namatay noon sa sagupaan ng mga rebelde at sundalo sa kanilang bukirin. Hindi makapaniwala si Natalie na palalayasin siya sa mismong lupain ng kanyang mga magulang nang gahaman niyang tiyahin na si Minda. Nakapamayawang na hinarap siya ng kanyang tiyahin. Ako ang kapatid ng inay Patricia mo, kaya ako na ang nagmamay-ari ng lahat ng lupain niya. Ha? Patay na ang nanay mo, kaya wala kang makukuha na lupain ni Patricia. Pamana pa ang lupain ito ng aming ina. Pagsisinungaling ni Minda. Alam na alam ni Natalie na ang lupain na sinasaka nila ng kanyang asawa ngayon ay pag-aari ng mga magulang niya. Sa usaping lupa ng kanyang lola Paz na matagal nang patay ay may alam din si Natalie. Alam niyang kinamkam ni Minda ang lupaing dapat sana ay pinaghatian ng magkapatid na Minda at Patricia. Subalit, kinamkam lahat iyon ni Minda ang lupain ng kanyang abuela, ni hindi man lang ito nag-abalang hatian ng kanyang ina sa rasong may asawa na ito at kaya namang buhayin ng asawa ang kanyang inang si Patricia. Ako ba ang niloloko mo, tiyang? Kompleto ako sa papel na nagpapatunay na ako ang may-ari ng lupaing ito dahil pag-aari ito ng aking amang si Rogelio. Ano bang kaugnayan mo sa aking ama, ha? Matapang na sagot ni Natalie sa tiyahin. Akala siguro ng tiyahin niya ay hindi niya alam ang katotohanan. Kilala mo ako, Natalie. Huwag mong hintaying magkakagulo pa tayo dito. Sigaw ni Minda na pinipilit ang kanya. Hindi ako alis sa lupaing ito, tiya. Dito ako isinilang at lumaki. Dito ako nagkapamilya. Lumaki akong alam kong pag-ari ng ama ko ang lupaing ito. Kaya tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mo, tiyang. Alam ko na ang totoo. Singhal ni Natalie sa kanyang tiyahin. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Sige. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa pamilya mo, ay umalis ka na rito. May asawa ka naman na bumubuhay sa'yo eh. Asik nito, kasabay ang panlilisik ng mga mata. Hindi nga ako aalis dito, tiyang. Narito ang pangkabuhayan ko. Hindi rin kita aatrasan ng isang hakbang. Bulalas naman ni Natalie na sobra at tapang-atao na. Marami nang napapahamak sa away sa lupa, lalo na ang magkakapamilya. Minsan kasi ay nangingibabaw ang pagiging gahaman natin kaysa sa pagmamahal sa pamilya. Minsan mas nangingibabaw ang kamunduhang kasakiman. Nakalimutan natin ang ating obligasyon bilang tunay na tao dahil nakapokus tayo sa pera. Pero bawat kasamaang ginawa natin sa ating kapwa ay alam din natin na babalik din sa atin iyon. Ang mas masakit kasi, mas doble pa ang balik sa atin na tinatawag na bad karma. Ito ang nangyari sa buhay ni Aling Minda na nakatira sa malayong bayan
ng Misamis Oriental. Ang kasamaang idinulot niya sa mga taong nakapaligid sa kanya ay umabot sa panahon na bumalik din sa kanya ang lahat ng iyon. At eto na, taong 1989, sa bayan ng Aplaya, Misamis Oriental. Sunod-sunod ang panggugulo ni Aling Minda sa mag-asawang Natalie at Rico. Si Natalie kasi ay isang negosyante sa kanilang bayan sa Aplaya. May malaking tindahan si Natalie, habang ang asawang si Rico ay sinasakang lupain ng kanyang mga magulang. May anak ang mag-asawang Rico at Natalie na noon ay 8 buwan pa lamang. May nagbabantay sa bata na pinsan ni Natalie habang nasa tindahan ito. Isang araw ay nagulantang na lamang si Natalie nang bigla na lamang dumating si Rico na duguan ang braso sa kanyang tindahan sa palengke. "Rico, anong nangyari sa iyo?" Natatakot na tanong ni Natalie. Nakaagad dinaluhan ang asawang pawis na bumaba sa motorsiklo at lumapit sa kanya. Namumutla ito at halata ang takot sa mga mata. "Tinaga ako ni Tiyang Minda mo habang nagpapaligo ako ng kalabaw sa may sapa. Gusto niyang umalis na tayo sa lupain, nate." Sagot naman ni Rico sa katanungan ng asawang si Natalie. Napapataimbagang si Natalie habang inakay si Rico. Dinala niya ito sa likod ng tindahan kung saan may maliit silang kubo na pahingahan. "Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Halika, gagamutin ko yung sugat mo sa braso." Ikinalma ni Natalie ang sarili at napabuga ng malalim na hininga. "Sumusobra na ang kasamaan ng matandang yun," ni Natalie habang ginagamot ang sugat ni Rico. "Mabuti na lamang at nakailag ako ng konti nati Kundi patay na sana ako. Nabaliw na yata ang tiyahin mo. Balita ko, napakalaki ng utang niya kay Madam Gareta, kaya siya nagkakaganyan." Kwento pa ni Rico. Napapangiwi pa ito sa sakit ng sugat na ginagamot ng kanyang asawa. "Oo, narinig ko rin ang tungkol dyan at lalo na ang pakikipagrelasyon niya sa sundalong dating kasamahan ni Itay, yung babaerong si Sir Felix. Pero ang sabi ng iba ay may asawa at anak na daw yun." Chismis pa ni Natalie sa asawa. Tumango-tango naman si Rico sa sinabi niya, dahil pati ito ay narinig din ang tungkol sa balitang may iniwang pamilya si Felix at nakipagrelasyon ito sa Tia Minda. Laging ang usap-usapan ng mga musang sa kanilang bayan ang tungkol kay Tia Minda at kay Sir Felix. Si Sir Felix din raw ay tinanggal sa serbisyo nang dahil sa pangangabit nito at wala na sa tamang wisyo kung magtrabaho. Mainitin na kasi ang ulo nito at delikado na daw yon. Hindi lamang si Tia Minda ang napabalitang babae sa buhay nito, kundi mayroon din sa ibang lugar. "Hayop talaga iyang tiyahin mo Napapailing na lamang si Rico matapos lagyan ni Natalie ng bindahay ang braso nitong tinaga ni Aling Minda. Samantalang niratrat naman ng bibig ni Minda ang kinakasamang si Felix. Kundi lamang ito umawat sa kanya kanina, ay tiyak nang natadtad na niya ang buong katawan ni Rico sa dala niyang itak. "Pwede ba, Minda? Tama na. Ang ingay-ingay mo na Masakit na ang tenga ko sa bunganga mong walang tigil. Para kang Armalite." Hiyaw ni Felix. Pinandilata naman siya ng malditang matandang dalagang ito. Kundi lang sa lawak ng lupain ito ay hindi ito papatulan ni Felix. Kaya siguro hindi ito nakapag-asawa ay dahil sa sama ng ugali. Idagdag pa ang bunganga na nagmistulang inahing manok kung tumatalak. "Kung hindi ka umawat kanina, ay tiyak kong napatay ko na sana ang buwisit na yon." "Kung hindi kita idawat, itiyak kong nasa kulungan ka na ngayon. Gamitan mo nga yung utak mo. Kapag makukulong ka, ay hindi mo na makukuha ang lupain ng kapatid mo." Bulyaw ng sundalo sa kinakasamang babae.
Kaya hindi ko akalaing magmamatigas sa akin kasi si Natalie. Kung tutuusin, ay may negosyo naman sila ng asawa niya sa bayan. 2 na nga ang tindahan nila at lumalago. Hindi niya na lang ililimos sa akin ang lupain ni Ate Patricia. Muling talak ni Minda. Napapailing naman si Felix. Nakasanla na kasi itong lupaing nasa mga kamay ni Minda sa ngayon. Nakakolateral ang 3 ektaryang lupain ni Minda sa utang niya kina Madam Gareta. Malaking halaga kasi ang inutang nito at dahil may tubo ay mas lalo pang lumalaki. Ang tanging pag-asa na lamang ni Minda sa noon ay ang lupain ng kapatid na si Patricia na nasa mga kamay ng anak nitong si Natalie. Kapag makuha nito ang lupain ni Patricia, ay isasanla din niya iyon sa bangko sa malaking halaga para makuha ang nakakolateral na lupa niya kay Gareta. Naadi kasi siya sa sugal sa pagsama-sama kay Felix sa paglalaro ng kung ano-ano. Minsan ay sasabong, minsan naman ay dumadayo pa sila sa karatig bayan para pumusta ng mga kabayong naglalaban. Nakalaunan ay kinaaadikan na rin ni Minda. Halos araw-araw ay ginugulo ni Tia Minda ang buhay ni Natalie. Pinapaalis niya ang pamangkin at minsan ay pinapahiya pa sa mga kapitbahay. Walang pakialam si Tia Minda kung halos araw-araw ay nagiging laman na sila ng usap-usapan sa kanilang baryo. Mas lalo pa yata nitong nagugustuhan kapag nakakuha na sila ng atensyon ng mga tao sa kanilang baryo. Hanggang sa hindi na nakatiis pa si Natalie, kung kaya ay pinatawag na niya sa barangay nila si Tia Minda. Matapang naman itong humarap sa kanya. Subalit ang katapangan ni Minda na wala sa lugar ay hindi tumayo sa hukuman ng kanilang barangay. Kumpleto sa papel si Natalie na pinanghahawakan ang titulo ng lupang nakapangalan pa sa yumao niyang amang, si Rogelio Silvano. Sa pagharap nila sa barangay ay napatunayan din ni Natalie na siya ang direktang tagapagmana ng kanyang mga magulang. Subalit iginigiit ni Minda na pag-aari ng kanilang mga magulang ni Patricia ang lupaing sinasaka nila ni Natalie. Binaliktad nito ang sitwasyon at sinabing hindi siya hinatian ni Patricia sa lupain ng kanilang mga magulang. Mabuti na lamang at nakahanda na si Natalie sa ganitong palusot ng Tia Minda niya. Kinuha niyang saksi ang kanyang lolo Amado na kapatid ng kanyang lola. Tumistigo ito at pinatunayan ang lupain ng kapatid niya ay nakasanla kay Madam Gareta na nagpapautang ng pera sa kanilang lugar. Ngit-ngit ang kalooban ni Minda matapos manalo si Natalie sa pagdinig nila sa barangay. Pinagsabihan siya ng kapitan nilang hindi naguguluhin ang pamangkin at tigilan ang pang-aangkin nito sa lupaing hindi naman pag-aari ng pamilya nila Tia Minda. Lumipas ang ilang araw na kumalma si Tia Minda sa kalokohan nito. Ngunit binisita ito ni Madam Gareta sa kanyang pamamahay isang umaga. Madam, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Nakangiting tanong ni Minda sa mayamang babae. Napasimangot si Gareta na nakatitig kay Minda. Malapit nang marimata ang lupain mong nakasanla sa akin. 1 buwan na lang, ha, Minda? At kapag hindi mo pa ako mababayaran sa utang mo, ay kukunin ko na sa iyo ang lupain. Bulyaw ni Madam Gareta sa kanya. Madam, bigyan mo pa ako ng palugit. Huwag kang mag-alala. Mababayaran din kita, Madam. Nakangiting pakiusap ni Minda. Napatawa ng pagak si Madam Gareta. 1 buwan na lang, Minda, at bibigyan kita ng 2 linggong palugit. Kapag hindi mo maibalik ang 30,000 na utang mo sa akin, ay maririmata itong lupain mo. Nakatawang wika ni Gareta sabay tayo sa kinaupuan. Oo, tama kayo ng pandinig. 30,000. Akala nyo maliit lang yan sa mga panahon na to. Malaki-laki na yan at ilang kalabaw na ang mabibili. Napapahilot naman sa sentido si Tia Minda nang makaalis na si Gareta. Sumasakit na ang ulo niya sa isiping tuluyan ng mawawala sa kanya
ang lahat kapag nagtutuloy-tuloy itong problema niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Nagmarcha palabas ng bahay at walang pasubali ay sinugod ang pamangking si Natalie. Kasalukuyang naghahanda pa sana si Natalie sa kanyang mga kagamitan para magtungo sa tindahan nang mabulabog sa malakas na sigaw ni Tia Minda sa labas ng kanyang bahay. Gulat na lamang si Natalie nang pagsilip niya ay hinila na ni Tia Minda ang makapal at mataas niyang buhok. "Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupain ng mga magulang mo, kundi ay kakalbuhin kitang babae ka," sigaw ng Tia Minda. Napahiyaw sa sakit si Natalie habang hila-hila ni Tia Minda ng malakas ang kanyang mahabang buhok. Napakapit si Natalie at inabot mula sa ilalim ng mesa ang shotgun ng asawang si Rico na panghunting sa mga ligaw na hayop na kung minsan ay maligaw sa kanilang sakahan. Nanlaki ang mga mata ni Tia Minda matapos itulak ni Natalie at tutukan ito ng baril. "Tumigil ka na, Tiyang. Kung ayaw mong butasan ko yung bungo mo," sigaw ni Natalie. "Matapang ka lang kasi may baril ka. Tandaan mo ito, Nate. Kay mamapas ang lupaing ito at wala kang karapatan dito, kaya mas mabuti pang umalis ka na bago pa may masamang mangyari sa'yo," sigaw pa ng Tia Minda niya. Kasabay na iwinasiwas nito ang hawak na itak, kaya pinutukan naman ito ni Natalie sa lupa. Isang warning shot lamang ang itinira ni Natalie sa tiyahin para takutin ito at umalis na sa harapan niya. Nung hindi pa ito tumigil ay binaril ni Nate ang itak, kaya nabitawan ito ni Tia Minda at mabilis na tumakbo palayo kay Nate. Oo, bihasa sa paggamit ng baril si Natalie, dahil tinuturuan din ito ng kanyang ama na isang sundalo. Sinigawan pa ni Natalie ang tiyahin habang walang lingon likod itong tumatakbo. "Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi rin ako aalis sa lupaing ito. Naiintindihan mo? Hinding-hindi." "Pwes, makikita mo ang hinahanap mo, Nate. Pagsisihan mo ang lahat ng ito," sigaw naman ni Tia Minda na mula sa malayo na. Tsaka pa lamang nakapagtungo sa tindahan si Natalie nang makalayo na si Tia Minda sa bahay niya. Mabuti na lamang at sadyang matapang si Natalie. Minana niya ang katapangan ng kanyang amang si Rogelio na sobrang istrikto noon. Kasi kung nagkataong napakabait niya kagaya ni Patricia na kanyang ina, ay lalamangan lang din siya ni Minda. Kaya nang ginawa ni Minda noong buhay pa ang kanyang inang si Patricia, na kinuha ang lahat ng lupang pamana ni Lola Paz. Hindi na lamang kumimbo doon ang inay niya dahil may lupain na rin naman ang kanyang asawang si Rogelio. Kinagabihan noon ay si Natalie lamang ang naroon sa bahay nila dahil hindi nakauwi si Rico na nagpunta sa kapatid nito. Marunong din kasi magkarpentero si Rico at ito ang kinuhang karpentero ng kapatid sa itinayong bahay sa syudad. Kung wala naman kasing tinatrabaho si Rico sa sakahan, ay kinukuha itong karpentero. All around ito. Minsan ay sa tindahan, nagbubuhat-buhat at kung ano-ano pa. Kapag wala namang ginagawa ang kanyang asawa ay nababagot ito. Kumbaga hindi sanay ang katawan nang walang ginagawa. At yun nga, hindi nakauwi si Rico ng gabing iyon. Subalit hindi naman natatakot si Natalie na mag-isa dahil sanay na siya sa ganoon. 10:00 na ng gabi nang naalimpungatan si Natalie. Bigla na lamang siyang napabangon at nakadama ng kaba noong may marinig siyang tila mga yabag ng paang papalapit sa pamamahay nila. Kaugalian kasi ng inay Patricia noon ni Natalie na hindi nag-iiwan ng mga tsinela sa labas ng bahay kapag gabi na. Nagpapatay din siya ng ilaw sa loob ng bahay. Gasera lamang ang kanilang ilaw ng mga panahong iyon sapagkat wala pang nagitab sa baryo nila noon. Pinadede ni Natalie ang kanyang anak noon na nasa 8 buwan pa lamang para hindi ito makagawa ng ingay o kaya ay umiyak. Sinilip ni Natalie sa sewang ng dingding ng kahoy
at nakita niya talaga ang 5 taong may dalang mahahabang baril. Tumatahol na ang kanyang aso na nasa likurang bahagi. Ngunit kitang-kita ni Natalie ang patalim na kumikislap sa liwanag ng buwan na tumarak sa liig ng aso. Dahan-dahang binuksan ni Natalie ang isang sekretong daanan ng bahay nila ni Rico. Papunta sa likuran at doon ay tumakbo si Natalie. Nakalong ang kanyang sanggol sa niyugan. Silang mag-asawa ang target ng mga taong iyon. Diyos ko, iligtas mo kami ng anak ko. Lihim na usal ni Natalie ng panalangin. Hindi man lamang ininda ng babayang nadamang takot, kundi pinapairal niya ang tamang pag-iisip para makaligtas sila ng kanyang anak sa panganib. Tinakbo ni Natalie ang talahiban at doon nagtatago. Pinadede pa rin niya ang bata. Hindi sila pwedeng makagawa ng kahit na kaunting ingay. Kapag nagkataon, ay tiyak niyang babarilin silang dalawa ng mga kriminal na hindi kilala ni Natalie. Walang tao rito. Tignan nyo, walang tsinelas sa labas. Wika ng parang leader na mga ito. Silipin mo ng maayos sa loob. Nandyan lang yan. Utos pa nito sa mga tauhan. Sabay sindi ng sigarilyo. Hindi sila pwedeng mabigo sa trabaho nila ngayong gabi dahil malaking pera ang mapapasa kamay nila kapag nagtagumpay sila. Hindi makakatakas sa atin ang babaeng yan. Wala riyan ang asawa niya, kaya ratratin na natin. Sanggo lamang ang kasama niya sa loob ng bahay, kaya sige na. Utos ng leader na mga ito. Pero bago yon, siguraduhin niyo munang nariyan sa loob si Nate. Lagot ako nito kay Minda kapag nakatakas yan. Bulyaw pa nito sa mga tauhan. Sa di kalayuan ay kilala ni Natalie ang boses ng leader ng mga lalaking nakamaskara. Si Sir Felix ito, nakalaguyo ng kanyang tiya Minda. Napatulo na lamang ang mga luha ni Natalie na sumiksik sa makapal na talahiban. Alam niyang may kasamaan talaga ang ugali ni tiya Minda niya, pero hindi lubos akalain ni Natalie na darating sa ganitong kasamaan ang lahat. Inakala niyang simpleng sigalot lamang nila ng tiya Minda sa lupa ito. Pero umabot na sa sukdulan. Matatapang talaga taga Mindanao, no? Pumapatay. Tumatakbo si Natalie na nakapaa sa talahiban, papalayo. Malayo-layo kasi ang mga maraming kapitbahay nila. May mga malapit naman pero iilan lang. Ang mga bahay kasi sa bukid noong dekada 90 ay magkalayo-layo pa rin. Maya-maya pa ay narinig na ni Natalie ang mga malalakas na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nirat-rat ng mga taong iyon ang tahanan ni Natalie at Rico. Sinisiguradong patay talaga ang tao sa loob ng bahay at walang makakaligtas ng buhay. Hanggang sa wakas ay nakaligtas rin si Natalie nang matanaw na niya ang pamamahay ng kapitbahay nilang nasa malayo. Nag-uumpukan ang mga ito matapos marinig ang mga putok ng baril. Nang mapagtantong doon ito galing sa pamamahay ni Natalie, ay mabilis na nagtakbuhan ang mga kalalakihan para tumungo doon at tignan kung ano ang nangyari sa bahay ni Natalie. Di naman mga basta-basta ang mga kalalakihan na ito. May mga baril din ito. Habang si Natalie ay tinulungan ng mga kababaihang kapitbahay nila na makapasok sa bahay nila, humahangos ang babae na nagkaroon pa ng mga sugat sa paa at sa braso, dala ng mga talahib. Sa awa ng Diyos, ay nakaligtas ng gabing iyon si Natalie at ang kanyang anak. Habang ang 5 kalalakihang rumatrat sa pamamahay ni Natalie at Rico, ay napatakbo naman nang mapansin ang mga kalalakihang papunta sa kinaroroonan nila. May mga dala din itong mahahabang baril. Mabilis na tumakas sa mga ito papalayo bago pa man maabutan ng mga kalalakihan. Napauwi si Rico matapos sabihin sa kanya ng kasamahang karpentero ang nangyari kay Natalie noong nakaraang gabi. Umuwi kasi si Joel na kasama niyang karpentero ng araw na iyon. Natatakot na si Rico para sa kanyang mag-ina.
Hindi naman nagawang tiisin pa ni Natalie ang kasamahan ng kanyang tiya Minda. Hindi sapat ang kanyang ebidensya para ipakulong ang tiya Minda niya. Kaya ang ginawa ni Natalie ay sinugod si Minda sa pamamahay nito. Lumabas kang hayop ka. Akala mo, mapapatay mo na ako kagabi. Pwes, nagkakamali ka. Sigaw ni Natalie. Dinaluhong ni Natalie ang tiyahin niya at sinabunutan ng lumabas ito ng bahay. Ilang ulit itong pinagsasampal ni Natalie hanggang sa lumaban din naman ito. Nagpambuno silang dalawa ni Tia Minda. Pero dahil bata pa si Natalie, ay tinalo siya ni Tia Minda sa labanan ng lakas. Hindi ka na nahiyang makipagsabunutan sa akin. Wala ka ng respeto. Hiyaw ni Minda sa galit. Isang tawang pag-ang kumawala kay Natalie. Respeto? Matapos kang mag-utos ng mga tao para ipapatay ako, sa tingin mo, ay nararapat ka pa sa respeto ko? Pwe, nakakasuka ang salitang yan, Minda. Wala na akong respeto pang natira sa'yo. Ni Natalie sa tiyahin. Muling pinagsasampal ni Natalie ang pisngi ni Tia Minda. At hindi rin naman nagpapatalo ang may edad sa kanyang pamangkin. Malakas pa naman siya sa edad niyang 50. Galit na nagsisigaw si Minda nang makawala sa mga kamay ni Natalie. Pumasok ito sa loob ng bahay niya at nagsara ng pinto at mga bintana. Napangisi si Minda nang makita ang iilang hibla ng mahabang buhok ni Natalie na nasa kanyang mga daliri. Sinadya niyang sabunutan din si Natalie. Kung hindi man ito napatay ng mga kasamahan ni Felix na inutusan niya, ay papatayin na lang niya si Natalie sa pamamaraang alam niya. Wala na siyang pakialam kung tama man ang ginawa niya o hindi. Ang mahalaga kay Minda ay makukuha niya ang lupain ng kanyang ate Patricia. Umuwi naman si Natalie sa kanyang pamamahay matapos sunduin ni Rico. Si Rico ang natatakot sa pwedeng mangyari sa sigalot na ito. May narinig siyang usap-usapan na may lahing mambabarang si Tia Minda. Bilang lalaki ay tungkulin niyang protektahan ang kanyang asawa. Pero sadyang nananalaytay sa dugo ni Natalie ang minana nitong tapang at lakas ng loob ng kanyang amang si Rogelio. Kinagabihan ay nagsisimula na si Tia Minda sa kanyang balak. Nakangisi ito habang isa-isang inilabas ang kanyang mga kagamitan. Kung hindi kita mapapaalis sa lupain ni Ate Patricia, ay matitikman mo ang galit ko nate. Hindi ko gustong gawin ito sa iyo pero sumusobra ka na. Masyado kang matigas. Pinapahirapan mo pa ako. Gayong may malalaki ka ng tindahan sa bayan. Ni Minda na nakatitig sa malaking salamin. Inihanda ni Tiang Minda ang kanyang mga kagamitan sa barang. Ang manikang itim, ang kanyang karayom at ang kaperaso ng buhok ni Natalie na nakuha niya kanina dahil sa pagsasabunatan nilang dalawa. Isa-isa iyong inilagay ni Tiang Minda sa katawan ng manika at tinusok-tusok ang katawan ng manika ng karayom. Nagsisimula na itong umusal ng mga kakaibang lingwahe ng kadiliman. Napapahalakhak pa si Tia Minda na nagsisimula ng umepekto ang kanyang barang, ang kanyang itim na orasyon. Pagsisisihan mong kinalaban mo ko, Natalie. Pagsisisihan mo. Nito sabay ang huling pagtusok ng karayom sa katawan ng manika. Samantalang nagulat na lamang si Natalie nang nakaramdam siya ng pagkapos ng hininga. Masikip ang kanyang dibdib na tila kinukulang ng hangin habang nakahiga sa kanilang kama ni Rico. Saktong dumating si Rico na tinignan ang mga kambing nila sa kulungan nang mapansin ang nahihirapang paghinga ni Nate. Anong nangyari, Nate? Nag-aalalang tanong ni Rico sa kanyang asawa. Hindi ako makahinga, Rico.
Masakit ang dibdib ko. Sagot ni Natalie na nahihirapang huminga. Hinagod-hagod naman ni Rico ang likuran ni Nate dahil sa nahihirapan na siyang huminga. Napaubo si Natalie dahil masakit ang lalamunan niya. Pagkaramdam niya ay may parang sumasakal sa kanya. Grumabe ang pag-ubo ni Nate, gayong hindi naman sana siya inuubo at sinisipon. May empalema pang dala ang kanyang ubo. Nagulat na lamang si Rico nang maya-maya ay may kakaibang bagay ang humalo sa akala niya ay plema na isinuka ni Natalie. Puro laway lamang iyon at hindi pala plema. Nang inilawan ni Natalie ay napagtanto niya na may kasamang mahahabang buhok ang mga laway na isinusuka niya. Hanggang sa mas lalo pang nahihirapan si Natalie, nasapo ang dibdib. Rico, masakit. Ang sakit. Hiyaw ni Natalie na sapo ang dibdib. Natataranta naman si Rico at hindi malaman ang kanyang gagawin sa asawa. Hanggang sa bigla na lamang naalala ni Natalie na may kakayahan sa pamamarang ang magaling niyang tiyahin. Rico, puntahan mo si Aling Vina. Masama ang pakiramdam ko. Baka may kinalaman si Tia Minda sa nangyayari sa akin. Aniya sa asawa niya. Anong ibig mong sabihin, Ate? Kinakabahan na tanong ni Rico sa asawa. Pakiramdam ko ay may ginawa sa akin si Tia Minda. Sige na Rico, bilisan mo. At hindi normal itong nadarama ko. Hirap na wika ni Natalie. Ate, pwede naman tayong umalis dito. May masasaka naman tayong lupa doon sa amin sa kabilang bayan. Kaya pwede naman tayong umuwi doon sa amin eh. Tsaka may tindahan naman tayo. Ibigay na lang natin kay Tia Minda ang lupa ni Inay Patricia. Natatakot na pangungumbinsi ni Rico sa kanyang asawa. Ngunit napapailing si Natalie. Hindi pwede Rico. Isusuko ko na lang ba ang karapatan ko? Ang lupang iniwan sa akin ni Itay at Inay. Rico, gahaman si Tia Minda. Noon ay kinamkam niya ang lahat ng lupain ni Lola Paz. Pumikit lamang si Inay noon. Kahit na kung tutuusin ay may mas karapatan si Inay Patricia sa lupa ni Lola Paz. Rico, hindi kapatid ni Inay si Tia Minda. Ampon lamang siya ng Lola Paz ko. Siya pa itong gahaman eh. Naiiyak na wika ni Natalie na lumuhod sa harapan ng altar ng Diyos para manalangin ng tahimik pagkatapos. Naniniwala si Natalie na mas hihigit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa masamang kapangyarihang tinaglay ng kanyang Tia Minda. Kaya nga Nate, baka mapapasama ka lang lalo sa ginagawa ni Tia Minda. Baka nga may ginawa na siya sa'yo. Balita ko sa kumparing Kaloy na isang mamamarang ang Tia Minda mo. Hindi ako natatakot sa kanya Rico. Hindi. Hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Wala akong ginawang masama sa kanya. Kaya hindi na ako natatakot, mahal ko. Hindi tatalabang barang sa mga taong walang kasalanan. Kaya, sige na. Puntahan mo na si Aling Vina. Matapang na utos ni Natalie sa kanyang asawa. Nahalata ang pinaghalong pag-aalala sa kanya at takot sa mga mata. Pero walang kahit na anumang takot ang nadarama ni Natalie sa nangyayari. Napapalood siya sa sakit sa dibdib habang nagdarasal sa Diyos. Ito lamang ang tanging panlaban niya sa kanyang tiyahin sa ngayon. Hindi niya susundan ang yapak ng kanyang Lola Paz na isa ring kilalang mamamarang sa kanilang bayan. Pinuntahan agad ni Rico si Aling Vina sa bahay nito kahit medyo gumagabi na. Takot na takot si Rico baka kung anong mangyari kay Natalie. Awang-awa siya kapag naaalala ang sakit na rumerehistro sa magandang mukha ng kanyang asawa. Kaagad namang sumama sa kanya ang manggagamot niya si Aling Vina. Nang dumating na si Aling Vina sa kanilang bahay, ay nanlalaki ang mga mata nito nang makita ang isinusuka ni Natalie na kumpul ng buhok na may kasamang malalapot na laway. Kakaiba pa ang amoy ng suka ni Natalie. Alam kaagad ni Vina na may ginawang masama si Minda kay Natalie.
at kailangan niya itong maagapan kaagad bago pa man masira ang mga internal organs ni Natalie. Napakasama talaga ng tiyahin mong yan, Nate. Siya pa itong may kasalanan sa'yo at siya pa ang may ganang gumawa ng masama sa'yo. Halika, inumin mo itong lana na ito at nang maibsan ang nadarama mo. Inakay siya ni Aling Vina at pinainom ng lana. Anong ginawa niya sa akin, Aling Vina? Tanong ni Natalie. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Natalie matapos makainom ng lana ni Aling Vina. Subalit, nag-aalala si Aling Vina para kay Natalie. Ang kagaya ni Minda ay isinuko na ang kaluluwa sa demonyo. Kahit buhay man dito sa mundo ang kapalit. Nakipag-away ka sa kanya, di ba? Ang buhok mong nakuha niya ang ginamit niya laban sa'yo. Susunugin ko itong sinuka mong buhok nang masusunog din yung buhok na nasa kanya. Mag-iingat ka. Dahil ganap ng mamamarang ang tiyahin mo. Hindi lamang ito ang kaya niyang gawin, Natalie. Alam mo naman na mga mambabarang. Mga inggitera. Paliwanag ng manggagamot na si Aling Vina. Matapos isagawa ng manggagamot ang kanyang orasyon, ay nagiging magaan ang pakiramdam ni Natalie. Nawala ng hirap niya sa paghinga at ang sakit ng kanyang lalamunan. Ayon kay Aling Vina, nasusunog na raw ang buhok ni Natalie na naroon kay Tia Minda na ginagamit nito para saktan siya. Namumutla pa si Natalie pero maya-maya lang ay bumuti na ang kalagayan niya. Kaagad pa itong nakatulog matapos ang orasyon at dasal na inaalay ni Aling Vina. Pakialamera ka, Divina! Iyaw naman ni Minda nang maputol ang kanyang ginagawa. Biglang umusok ang buhok ni Natalie na itinali niya sa liig ng manika. Kaya alam na alam ni Minda na may nakikialam sa ginawa niya. Nanggigigil si Minda na pinaghahampas ang manika sa itim na altar. Makikita mo ang susunod na gagawin ko, Natalie. Hindi pa ako tapos. Sigaw ni Minda. Kinabukasan din ay pinuntahan ni Natalie si Tia Minda para kumprontahin sa ginawa nito. Kahit anong pigil ni Rico sa asawa ay wala siyang nagawa. Bakit kaya ganun? Sumugod ba? Bunganga lang ng matapang. Pero sa halip na matakot si Tia Minda, ay tinawanan lamang nito si Natalie. Natatakot ka na ba, pamangkin ko? Wala naman sana tayong problema kung hindi ka nagmamatigas. Nakangising ani ni Tia Minda. Nagbanta pa ito na hindi lang iyon ang gagawin niya kay Natalie. Kapag hindi pa ito aalis sa lupain nila. May darating pa sa'yo, Natalie. Higit pa sa ginawa ko. Ni Tia Minda. Hindi ka magtatagumpay dahil masama kang tao. Hindi natatalo ng mga demonyo ang Diyos sa langit, Tia Minda. At binabalaan kita. Itigil mo na itong kalokohan mo bago pa mauubos ang pasyensya ko sa'yo. Banta rin naman ni Natalie sa kanyang tiyahin. Pamilya ng mga mambabarang sa kanilang bayan, ang mga Silvano. Pero hindi tinanggap ni Patricia ang kakayahang iyon ni Lola Paz. Ngunit si Natalie ay may nakatagong kakayahan na kailanman ay hindi niya pa nagagamit. Lumaki siya noong nasaksihan ang bawat pamamaraan na ginawa ng kanyang Lola Paz at iniwan sa kanya ng Lola ang mga kagamitan nito. Pero pinili ni Natalie ang mamuhay ng tahimik. Huwag lamang ubusin ni Tia Minda ang natitirang kabutihan ng kanyang puso. Sa totoo lang ay ayaw ni Natalie ang ganong gawain, pero hindi niya malaman kung bakit parang gusto niyang i-treasure ang mga kagamitan at gusto niyang matuto. At ang sagot sa katanungan na iyon ay nangyari na. Eto na yon. Medyo natakot na rin si Rico sa mga nangyayari. Pero si Natalie ay matapang talaga at porsigido na ang desisyon na hindi aalis sa lupain na pamana pa ng yumaong mga magulang
Hindi niya aatrasan ang kasamaan ni Minda. Sa mga lumipas na araw ay hindi na muling umatake si Minda sa kasamaan niya. Ngunit isang gabi ay tumaon sa araw ng Biyernes. Saktong 6:00 ng gabi nang nakadama na naman ng kakaiba si Natalie. Anong nangyayari sa'yo, Nati? Nag-aalalang tanong ni Rico nang bigla na lamang napaigik ang asawa sa sakit. Rico, tignan mo, namumula ang balat ko at napakasakit ng tiyan ko. Hiyaw ni Natalie na napahawak sa bisig ni Rico. Mabilis na inalalayan ni Rico ang asawa. Baka may nakain ka masama, Nati. Sandali, maghahanap ako ng gamot sa cabinet. Ani Rico na pilit ikinakalma ang sarili. Ayaw isipin ni Rico na may ginawa na namang kabalbalan si Tia Minda sa asawa niya. Baka hindi na niya mapigil ang sariling makapanakit ng may edad na babae. Rico, bilisan mo. Rico, masakit. Ang sakit ng tiyan ko. Tagaktak ang pawis sa noo ni Natalie. Habang sapo ang tiyan niya, pagaramdam ni Natalie ay may kung ano-anong gumagalaw sa loob ng tiyan niya. Na sa bawat paggalaw ng mga ito ay nakakadama siya ng sobrang sakit. Kinapaan ni Rico ang tiyan ni Natalie para sana himasin ito. Ngunit napatalon ito sa gulat ng makitang parang may mga insektong gumagalaw sa balatang tiyan ni Natalie. Nati, ano yan? Rico, kunin mo yung lana na ibinigay ni Aling Vina. Mga kulisap itong lumabas galing sa pusod ko. Hinihingal na bulalas ni Natalie habang nakatitig sa mga kulisap na kulay itim. Idagdag bang sakit sa kanyang tiyan? Si Rico na hindi nakatiis ay kinuha ang shotgun. Hayop talaga yung Tia Minda niyan. Buhay pa nga siya. Pero yung kaluluwa niya ay nakalutang na sa impyerno. Pwes, ihahatid ko siya sa impyernong nararapat na kalalagyan niya. Ani Rico. Rico, huwag mong dumihan ang mga kamay mo sa kagaya niya. Tignan mo ang anak nating si Lemuel. Paano na lang kami ni Lemuel kapag makukulong ka? Akin na muna yung lana, Rico. Naiiyak na wika ni Natalie. Dinuluhan ni Rico ang asawa at tinulungan ito. Kamuntikan na siyang makalimot ng dahil sa nadaramang sobrang galit para kay Tia Minda. Matapos nakainom ng lana ni Natalie, ay bumuti na ang pagkaramdam niya. Wala na ring kulisap ang lumabas mula sa puso ni Natalie. Tinipon ni Rico ang mga maiitim na kulisap at sinunog. Matapos wisika ng lana. Sinunod nila ni Natalie ang utos ni Aling Vina na sunugin ang lahat ng bagay na ilalabas ng katawan ni Natalie. Kagaya noong dati ay namumutla si Natalie. Tila ito'y nauubusan ng dugo sa ginagawa ni Tia Minda sa kanya. Kaya napagpasya na ni Natalie na idulog sa korte ang sitwasyon ng kanilang lupa na pilit na inaagaw ni Tia Minda. Tuluyang kinasuhan ni Natalie si Tia Minda dahil sa pang-aangkin nito sa lupain ng pamangkin. Pati na rin sa panggugulo nito sa pamilya ni Natalie, ang pananakit nito sa kanyang asawa, at pati na ang mga pag-utos nito ng mga tao para patayin sila. Umuusad na ang kaso noon at kung ano-ano na lang ang ginawa ni Tia Minda para mapahamak si Natalie. Tuluyang ibinenta na nito sa demonyo ang kanyang kaluluwa. Hanggang sa hindi na nakatiis pa si Natalie. Gabi-gabi na kasi siyang dinadalaw ng kasamaan ni Tia Minda. At kapag magpapatuloy ang ganito, ay darating ang panahon para tuluyang babagsak ang kanyang sistema. Maaaring masira rin ang kanyang mga internal organs. Pasyensya na, Natalie. Tanging panggagamot lamang ang kaya kong gawin para sa iyo. Wala akong kakayahang balikan ang mamamarang mong tiyahin. Malungkot na saad ni Aling Vina. Dahil pinakiusapan niya ito na kung maaari ay ibalik ang barang sa kanyang tiyahin. Ang pamilya Silvano ay kilala bilang pamilya ng mga puting barangan. Mula pa sa kanilang mga kaninunuan hanggang sa kay Lola Paz na ina ni Patricia.
Pero kagaya ng nasabi ko kanina, hindi sumunod si Inay Patricia sa yapak ng pamilya nila. Ang ipinagtataka nga ni Inay Patricia daw noon kung saan natututunan ni Tia Minda ang itim na barang. Mas lalo pa itong naging mayabang noong naging karelasyon nito ang isang ex-army na si Sir Felix. Pinagdududahan din ni Natalie at Rico na sina Sir Felix ang nagpunta sa bahay para patayin si Natalie ng gabing iyon. Kaso, mahirap iyong patunayan sa korte kaya mas lalo pang tumagal ang kaso. Walang sapat na ebidensya si Natalie sa lahat ng pagdududa niya dahil hindi nakita ang mga mukha ng mga ito ng gabing iyon. Tanging boses lang ng mga ito ang narinig ni Natalie at ang usapan ng mga itong si Tia Minda ang nag-utos sa kanila. Malakas ang pananalig ni Natalie sa Diyos kaya hindi siya kailanman natakot sa mga ginawa ni Tia Minda sa kanya. Naaalala pa ni Natalie ang palaging sinasabi noon sa kanya ng Lola Paz. Walang masama ang kayang magwagi sa kapangyarihan ng Diyos. Tanging tiwala sa Diyos at pagdarasal ang kayang tumalo sa mga maiitim na mamamarang. Labis pang ipinagtataka ni Natalie kung paanong nagkaroon ng kakayahan ng kanyang Tia Minda sa itim ng pambabarang, gayong mahigpit iyong tinutulan noon ng kanyang Lola Paz. Siguro naiisip ni Natalie na sadyang masama lamang ang budhi ng kanyang tiyahin, kaya ito naggaganon. Ilang araw ang nakalipas na naging tahimik na naman ang gabi ni Natalie. Hindi niya kailanman nakakalimutan ang pagdarasal sa bawat gabi na ilayo ang buong pamilya niya sa kapahamakan at kasamaan ni Tia Minda. Ngunit isang araw ng Martes, nang nagulat na lamang si Natalie. Kasalukuyan siyang nasa sakahan nila ng mais habang ang kanyang tindahan ay iniwan niya muna sa pamangkin ni Rico na dalaga. Tumulong siya kay Rico sa maisa noon para naman maiinitan ang kanyang balat. Bigla na lamang sumulpot sa kung saan si Tia Minda habang naglalakad-lakad si Natalie sa maisan. "Ano na naman ang ginagawa mo dito, Tia Minda?" tanong ni Natalie sa tiyahin. Pinanlisikan lamang siya ng mga mata nito. "Itatanong mo pa ba yun? Ilupain ko to." "Pwede ba, Tia Minda? Tigilan mo na kami. Akala mo bang hindi ko alam ang mga pinagagawa mo sa akin? Sinasabi ko na sa'yo na lumayo ka at umalis sa lupaing ito. Pero napakatigas ng ulo mo. Yan ang mapapala sa katigasan ng ulo mo, Nati. Pinipilit mo akong gumawa ng kasamaan laban sa'yo." Ani pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Natalie. Sadyang ang hirap yatang intindihin ng isang taong nababalot ang puso ng kadiliman. "Tiyang, kailan ka ba magigising sa kahibangan mo? Huwag mo ngang ubusin ang pasyensya ko. Nagtitimpi lang ako sa'yo. Huwag mong hintayin na ibabalik ko sa'yo ang lahat ng ginawa mo sa akin." Ani Natalie. Napahagigig ng tawa si Tia Minda sa tinura ni Natalie. Tila ba tuwang-tuwa itong nakita ang panggagalaitin ni Natalie sa kanya. "May kakayahan ka bang gawin sa akin iyon? Wala kang alam sa pamana ng pamilya natin dahil masyado kang mabait. Pati ang nanay mo. Huwag mong hintayin na makakalimutan kong apo ka ni Inay Paz at kapatid ko ang inay mong Patricia. Huwag mong hintayin ring makakalimutan kong ang dugong nananalaytay sa ugat mo ay dugo ng mga taong kinikilala kong pamilya." Si Natalie naman ang natawa ng bagak sa tinura ni Tia Minda. "Naalala mo pa pala yan eh. Bakit kinukuha mo lahat? Bakit inaangkin mo lahat? Bakit mo kinuha ang lahat ng lupain ni Lola Paz? At hindi man lang hinatian si Inay Patricia? Natandaan mo palang ampon ka lang ni Lola. Pero bakit mo nagawa iyon kay Inay? Bakit mo ito nagagawa sa akin?" Sumbat ni Natalie sa tiyahin. Namumula ang mga mata nito at ang kasunod noon ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Natalie mula kay Minda. "Kung ako sa'yo,
ay mas mabuti pang lisanin mo na ang lugar na ito. Bago pa man may mangyaring masama sa sanggol mo, huwag mong ubusin ang pasyensyang natitira sa akin, Natalie. Singal ni Minda. Huwag mong pakialaman ng anak ko, Tia Minda. Magkakamatayan tayo kapag sasaktan mo si Lemuel. Asik naman ni Natalie. Natatawang ni Lisa naman ni Tia Minda ang maisan. Naiwan si Natalie na napakalakas ang kaba sa dibdib habang tinatanaw ang papalayong tiyahin. Dahil sa pagbabanta nito sa anak na si Lemuel ay hindi napigilan ni Natalie ang makadama ng kilabot. Kahit papano ay ayaw niyang madamay ang kanyang sanggol sa sigalot nila ng Tia Minda niya sa lupain. Hindi kakayanin na Natalie ang isiping madadamay sino man kina Rico at Lemuel sa bangayan nilang magtiya. Kinagabihan ay nangyari ang isang bagay na kinakatakutan ni Natalie na mangyayari. Ang madamay ang pamilya niya sa kasamaan ni Tia Minda. Iyak ng iyak ang sanggol. At sa bawat pag-iyak nito ay para bang lumalaki ang tiyan nito. Hindi normal na laki. Nagmustula itong maliit na bola ng basketball. Ginawan din ang asawang si Rico. At sa tuwing lumulubo ang tiyan, ay sumasabay naman ang sakit noon. Hanggang sa bawat paglobo ng kanilang tiyan, ay may lumalabas na insekto sa kanilang pusod. Hindi na kinaya ni Natalie ang nangyayari. At galit na siya kay Tia Minda. Panay ang paghaplos ni Natalie ng lana sa tiyan ng asawa at anak. At panay ang huli niya ng mga insekto para sunugin. Natapos lamang ang kalbaryong iyon ni Natalie noong nagliliwanag na ang araw sa silangan. Nagiging okay naman na si Rico at Lemuel kinaumagahan. Ngunit sa pagsapit muli ng gabi ay ganoon pa rin ang nangyayari. Si Aling Vina ay natakot ng madamay sa sigalot ni Natalie at Tia Minda. Kung kaya ay tanging ang lana na lamang ang maitutulong niya sa pamilya ni Natalie. Hindi na raw kayang sugpuin pa ni Aling Vina si Tia Minda. Sumuko si Aling Vina noong pati siya ay naapektuhan na rin sa pangingialam at pagtulong kay Natalie. Pati siya ay inaatake na ni Minda. Hanggang sa araw-araw na lang ay nauulit ang ganong senaryo sa buhay ng pamilya ni Natalie. Dinala niya sa ospital ang mag-ama niya, subalit walang makitang problema ang doktor sa kina Rico at Lemuel. Kaya naman, inuuwi na lamang ni Natalie ang mag-ama sa pamamahay at humingi ng tawad sa Diyos. Ayaw talaga ni Natalie na gamitin ang kanyang kaalaman na namana pa niya sa kanyang lola Paz. Ayaw niyang maulit sa kanya ang isang bagay na inaayawan ng inang si Patricia. Subalit, sadyang tinutulak na siya ni Tia Minda para labanan ito. Kapag hindi siya lalaban, ay malalagay sa alanganin ang buhay ng asawa at anak. Pero ipinapangako ni Natalie na hindi siya gagawa ng masamang bagay na aabot sa sukdulan. Hindi niya gagawin ang kasamaang ginawa ni Tia Minda. Ang gagawin lamang niya ay ang kontrahin ang barang na isinasagawa ni Tia Minda sa kanyang pamilya. Anong ginagawa mo, Natalie? Tagang tanong ni Rico nang makita ang asawang binuksan ang itim na kahon galing sa ilalim ng kanilang kama. Alam ni Rico ang itim na kahong iyon. Iyon ang pamanang kakayahan ng pamilyang Silvano. Napatingala si Natalie sa asawang puno ng pag-aalala ang mga mata. Napaluha si Natalie habang nakatitig kay Rico. Rico, lalabanan ko si Tia Minda. Ito na ang tamang oras para yakapin ko ang mga bagay na iniwan sa akin ni Lola Paz dahil sumusobra na siya. Hindi ko na kayang ipikit na lamang ang mga mata habang ginagawa niya ang lahat ng kasamaang ito. Wika ni Natalie. Nati, alam mo ang laki ng responsibilidad na nakaatang sa balikat mo kapag gagawin mo ang mga bagay na yan. Isang mabigat na tungkulin ay kailangan mong gampanan.
At kapag nagkamali ka ng landas na tatahakin mo, ay madali lang sa iyo ang mahila paupunta sa landas ng mga demonyo. Nariyan ka naman para gabayan ako, Rico, hindi ba? Hindi ba't hindi mo ko iiwanan? Para sa inyo ni Lemuel ang gagawin kong ito. Pagsabihan mo ako kapag makagawa ako ng pagkakamali. Ipaalala mo sa akin kung papaano maging mabuting tao. Lumuluhang wika ni Natalie. Napapailing sa Rico na mahigpit na niyakap ang asawa niya. Patawad nate. Ako dapat ang nagtatanggol sa inyo ni Lemuel. Pero wala akong kakayahan para labanan ng Tia Minda mong umanib na si demonyo. Patawad nate. Patawad. Napahagulgol na saad naman ni Rico. Wala kang kasalanan, Rico. Sadyang masama lang talaga si Tia Minda. Pinahid ni Natalie ang mga luhang naglanda sa mga mata nito. Hindi niya tayo titigilan, Rico. Hanggang sa hindi niya makukuha ang gusto niya. Kaya oras na para gawin ko ito. Oras na para yakapin ko ang pamana ng aking pamilya. Bulalas ni Natalie. Hindi na kinaya ni Natalie na nakikita ang paghihirap ng asawa at anak. Kaya isang malaking desisyon ang isinagawa niya. Isang bagay na kapag nagkamali siya, ay siyang tuluyang sisira sa kanyang buong pagkatao. Inihanda ni Natalie ang mga kakailanganin para malabanan ang kasamaan ni Tia Minda. Inihanda ni Natalie ang isang altar kung saan ay itinitirik niya ang isang krus na nakatiwarik at nakaharap sa silangan. Handa na siya bukas sa kanyang gagawin. Hindi na siya maaari pang umatras sa kanyang kapalaran. Kinaumagahan, paggising ni Natalie, ay kumuha siya ng isang puting kandila at asin. Iniukit ni Natalie ang pangalan nilang tatlo sa isang kandilang puti at inilagay sa baso na may asin. Nagsisimula na rin si Natalie para kontrahin ang barang ni Tia Minda na isasagawa nito sa pagsapit ng 6:00 ng gabi tuwing Martes at Biyernes. Hindi pa sanay si Natalie na isagawa ang mga natutunan. Kaya mas inunang isinagawa ni Natalie ang proteksyon para sa buong pamilya niya. Sa ngayon ay lalabanan niya si Tia Minda sa pamamagitan ng pagkontra sa barang na isinasagawa nito. Pagkatapos niyang ihanda ang lahat, saktong pagpatak ng 6:00 ng umaga, ay humarap si Natalie sa silangan at itinaas ang basong may lamang asin at kandilang nakaukit ng mga pangalan nilang pamilya. Sinindihan ni Natalie ang kandila at itinapat sa liwanag ng haring araw. Pagkatapos ay umusal ng dasal na pangontra sa itim na barang ni Tia Minda. Nananatiling nakaluhod si Natalie sa altar habang nakasindi pa rin ang kandilang nakaharap sa sinag ng araw. Kalahating oras ang ginawang iyon ni Natalie bago siya tumayo. Tila umaayon sa kanyang pagkakataon dahil hindi humahangin habang gumagawa siya ng ritual. Nakapagtataka pa nga kaagad na gumaan ang pakiramdam ni Rico. Nawala ang bigat ng kanyang katawan matapos isinagawang pagkontra ni Natalie sa mga ginawa ni Tia Minda. Bumalik din sa normal ang kulay sa balat nilang tatlo na dati ay parang namumutla. Patuloy ang ginagawa ni Natalie sa pag-aral sa pamanang puting barang ng Lola Paz niya. Yayakapin na Natalie ang pagiging puting barangan kung ito man lamang ang tanging daan para mailigtas niya ang kanyang pamilya. Bago mag-6:00 ng hapon ay muling isinagawa ni Natalie ang isinagawa niya noong umaga. Subalit sa pagkakataong ito, ay nakaharap naman si Natalie sa papalubog na araw. At saktong pagpatak ng 6:00 ng gabi, ay nagsisimula na naman sa orasyon si Natalie. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Nakapagtatakang kinagabihan ay nagiging maayos ang pagkaramdam ni Lemuel at Rico. Gumaan ang kanilang katawan at wala nang nakakapagod na pagkaramdam.
Napakalaking pasasalamat ni Natalie sa nangyari sa kanila. Magkasabay pa silang nagdasal ni Rico bago mahiga sa kama. Bago natulog ang babae, ay naglalagay muna siya ng isang basong tubig na may asin sa kanilang mga pintuan. Sa lahat ng mga bintana ay naroon din. Isa din raw iyon sa pangontra sa barang upang hindi makapasok ang masamang mahika ni Tia Minda sa kanila habang sila'y nagpapahinga. At ito madagdag ko lang, sa lahat ng gustong gayahin iyon, pwede rin ninyong gawin iyon. Bali ang gagamitin nyo ay isang basong malinaw na kristal na babasagin tapos lagyan nyo ng tubig at 3 kutsarang asin. Yung hindi matatapon yung asin at ilagay nyo sa likuran ng pinto. Pwede sa sala, pwede sa kwarto nyo kung saan kayo natutulog o nagtatrabaho. Basta gagawin nyo lang iyon kapag mabigat ang pagkaramdam nyo o di kaya ay parang may kamalasang nangyayari sa buhay nyo. Subukan nyo lang, walang mawawala. At yun nga, balik tayo sa kwento. Nang gabing iyon ay nagkaroon sila ng pahinga at katahimikan. Araw-araw ay ganon ang ginagawa ni Natalie. At sa awa ng Diyos, ay hindi na sila muling nagkakasakit pa. Bumalik na sa normal ang buhay nila ni Rico. Maagang gumigising si Rico para magpunta sa maisan, habang siya naman ay inaalagaan si Lemuel. Pagkatapos ay tutungo sa kanilang tindahan sa bayan kapag darating na ang yaya ni Lemuel. Hanggang sa isang umaga nagising na maaga sina Natalie at Rico dahil sa malakas na katok na naririnig nila mula sa labas ng kanilang bahay. Bumungad kay Natalie ang mukha ng Tia Minda niya na nanggagalaite. Ang mga mata nito ay nanlalalim at nangingitim na halatang hindi nakakatulog ng maayos. Malalaki ang eye bags nito na naging eye maleta, joke lang, na ipinagtataka ng sobra ni Natalie. "Natalie, anong ginawa mo sa akin ha?" tanong ni Tia Minda. Naguguluhan naman si Natalie at inalis ang maiinit na mga kamay ni Tia Minda na nakapatong sa kanyang balikat. "Wala akong ginagawang masama sa iyo, Tia Minda. Kinontra ko lang ang ginawa mong barang sa aming pamilya, pero hindi pa ako gumagawa ng mga hakbang para sa ikakasira mo." Sagot naman ni Natalie sa tiyahin. "Ako pa ang lolokohin mo. Ginagalit mo talaga akong babae ka." Hiyaw ni Tia Minda. Hindi na nakatihis pa sa Rico na kinuha ang itak at tinaga si Tia Minda. Mabuti na lamang at napigilan ito ni Natalie. Kaya hindi natamaan ang katawan ng matandang mabilis na kumaripas ng takbo palabas ng kanilang bakuran. "Papatayin mo ako, Rico?" Hindi makapaniwalang bulalas ni Tia Minda. Oo, sa susunod na tatapak ka pa dito sa pamamahay namin. Hindi kita palalampasin. Papatayin talaga kita. Magpasalamat ka ngayon dahil napigilan ako ni Natalie. Ang nararapat sa mga masasamang damo na kagaya mo ay mamatay na." Sigaw ni Rico. Natigilan si Tia Minda sa mga sinabi ni Rico. Kilala niya bilang napakabuting asawa ni Natalie si Rico. Kaya halos hindi makapaniwala si Tia Minda na makapagsalita si Rico ng ganon sa kanya. Si Rico kasi ay tahimik lang at kalmado, kaya hindi niya inasahan ang ganong pag-uugali nito. "Hindi na sana tayo aabot sa ganito kung maayos kang tiyahin, pero sumusobra ka na at pati anak at asawa ko ay ginagawan mo na ng masama." Sumbat ni Natalie sa kanyang tiyahin. Talaga? Matapang na kayo, lalo ka na, Natalie. Ibig sabihin ay marunong ka na. Niyakap mo na rin ang kasamaan. Pwes, tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Magtutuos tayo, Natalie. Humanda ka." Ani Tia Minda. "Pwede naman nating tapusin ang gulong ito kapag susundin mo ang payo ni Kapitan sa iyo. Kaso napakatigas ng ulo mo, Tia Minda. Nasisiraan ka na ng bait dahil sa pera at lupain. Nikinilamutan mo na ako na lang sana ang natitirang pamilya na mayroon ka." Malungkot na saad ni Natalie. "Kailangan ko ng pera ngayon, Natalie.
bakit hindi mo ko maintindihan? Kapag hindi mo ibibigay sa akin ang lupang pamana ni Patricia, ay mawawala sa akin, lalo na ang lupaing iniwan sa akin ni Inay Paz. Nanlulumong paliwanag ni Tia Minda. Mawawala sa akin ang lahat, Natalie. Nakasanla na ang titulo ko sa lupa kay Madam Gareta. At 1 linggo na lang ay maririmata na ang lupain ko, Natalie. Ani pa ni Tia Minda na laylay ang balikat. Napapailing na lamang si Natalie sa nangyari sa tiyahin. Hindi pala usap-usapan lamang ang tungkol sa bagay na iyon at chismis, kundi totoo palang nakasanla ang lupain ng Lola Paz niya kay Madam Gareta. Sinasabi na sa iyo noon ni Inay Patricia, Tia Minda. Tigilan mo na ang kahibangan mo kay Sir Felix dahil pineperahan ka lang ng lalaking yun. Subalit hindi ka nakinig. Pati si Inay ay hindi mo na hinatian sa lupa ni Lola. At ngayon, ako at ang pamilya ko naman ang ginagawan mo ng masama. Tia Minda, kailan ka ba magigising sa katotohanan ng niloloko ka lang ni Sir Felix? Walang nagawa si Tia Minda para kumbinsin si Natalie na ibigay sa kanya ang lupa ni Patricia na kasalukuyang sinasaka ng asawang si Rico. Kinagabihan ay ginagawa pa rin ni Natalie ang orasyon tuwing pagpatak ng 6:00 ng gabi. Tahimik na nakatulog ang pamilya ni Natalie ng gabing iyon. Subalit sa pamamahay ni Tia Minda nang sumapit na ang 9:00 ng gabi, nagising ito na tila may babaeng nakabelo ng itim ang nakatunghay sa kanya at parang umuusal ng mahikang itim. Hindi maigalaw ni Tia Minda ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay kakapusin na siya ng hininga. Tama na, Natalie. Hiyaw ni Tia Minda. Magdamag na hindi man lamang nakaidlip si Tia Minda sa nangyari. Sa tuwing muli siyang pipikit ay namimigat ang kanyang dibdib. Nakikita niya ang isang babaeng nakabelo ng itim na umuusal pa rin ang orasyon. At sa bawat katagang sinasambit nito, ay nagmistula iyong patalim na sumasaksak sa dibdib niya. Natuto na ba si Natalie? Binabalikan ba niya ako? Pero puting barangan si Inay Paz. Kaya papanong itim na namamarang ang nakikita ko? Sino ang gumawa sa akin ito? Naguguluhang tanong ni Tia Minda sa sarili. Alam niyang kahit masama siyang tao at puro kasamaan ang idinulot niya kay Natalie, hindi nito magagawang baliktarin siya ng itim na barang. Imposible iyon. Nakakaramdam ng pagbigat ng katawan si Tia Minda sa araw na iyon. Tila ba, hindi niya magawang igalaw ang kanyang buong katawan. Kaya pilit siyang bumangon at tumungo ito sa ospital para magpa-check up. Kasama niya noon ang karelasyon na ex-army na si Sir Felix. Pagkarating nila sa ospital, ay laking gulat na lamang niya nang sinabi ng doktor na kailangan niyang ma-ultrasound at magsagawa ng laboratorio. Iilang bagay ang itinanong ng doktor sa kanya na sinagot naman ng maayos ni Tia Minda. Kahit papano ay may natira pa naman siyang pera, kaya kaagad na nagsagawa ng ultrasound ang doktor kay Tia Minda. Ganoon na lamang ang panlulumo ng Tia Minda nang malaman niyang may ovarian cancer siya at nasa stage 4 na ito. Walang sintomas ang nadarama ni Minda, kaya naisip niyang binalikan siya ng barang ng kanyang pamangking si Natalie. Kaya nang makauwi sa bahay ay sinugod muli ni Tia Minda si Natalie. Lumabas ka dyan. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa akin, Nate? Sigaw ni Minda sa labas ng bakod ni Rico at Natalie. Pinigil naman ni Felix si Minda. Umuwi na tayo. Walang tao dyan sa bahay ni Nanate. Balita ko'y umalis daw sila ni Rico matapos anihin ang palay nila at mais. Malamang nasa syudad ba ang mga yun? Wika ni Sir Felix. Alam ko, Felix. Alam kong ang walang hiyang iyon ang gumawa sa akin ito. Hayop ang babaeng iyon. Napakasama niya. Nagmamalinis pa siya noon. Kunwari ay hindi tatahakin ang landas ng mga barangan. Pero anong ginawa niya ngayon? Bulyaw ni Tia Minda.
Umuwi na kasi tayo. Walang tao riyan. Hindi mo makakausap si Natalie sa ngayon, kaya tumigil ka na. Magiging laman ka na naman ng tsismis bukas. Mabuti naman at walang tao rito. Lagot sa akin ang babaeng yon. Ni Tia Minda na nakaisip na naman ng kasamaan. Matapos kasing umani ng mais at palay si Rico at Natalie, ay nagpunta sila sa syudad para maiba naman ang atmosfera. Namili ang mag-asawa ng mga kagamitan sa kanilang bahay at mga bagong damit na rin sa mall. Nang makauwi si Rico at Natalie, ay pinigil ni Nate ang asawa para pumasok sa kanilang bahay. Ilang di pa pang layo ng tarangkahan nila ay nararamdaman kaagad ni Natalie na may masamang mahika ang nasa loob ng bahay. Kaya naman inihatid ni Rico at Natalie si Lemuel sa bahay ng kapitbahay nila. Kailangan mo nang magsagawa ng paglilinis si Natalie bago sila papasok sa loob ng bahay. Napakalakas kasi ng negatibong enerhiya na nadarama ni Natalie mula sa loob. Magkasamang bumalik ng bahay si Rico at Natalie. Doon nalaman ni Natalie ang ginawa ni Tia Minda. Simula kasi noong muling pinag-aralan ni Natalie ang pangontra ng barang, ay naging matalas na ang kanyang pandama. Kaagad na naagapan ni Natalie ang masamang balak ni Tia Minda. Umikot lang si Natalie sa bahay nila ay may nakuha siya mula sa 4 ng poste ng bahay nila na maliliit na bote na naglalaman ng sumpa. Inipon iyon ni Natalie sa altar at doon nagdarasal para kontrahin na naman ang sumpang iginawad ni Tia Minda. Kinagabihan ay mapayapang nagpahinga ang buong pamilya ni Natalie sa bahay, habang ang huwad na tiyahin ni Natalie na si Minda ay nagsimula na namang makaramdam ng kakaiba. Parang idinuduyan si Tia Minda habang nasa higaan siya at tila siya'y nasa gitna ng karagatan na inaanod sa malaking alon. Dumudual-dual si Tia Minda ng malagkit na laway at nagpapawis ng tila naliligo sa dagat. Hindi man lamang siya nakaidlip dahil kapag pumipikit siya, ay nakikita niya ang babaeng nakaitim na belo na nakatitig sa kanya ng masama. 12:00 ng hating gabi nang makaramdam si Tia Minda ng pangangati ng katawan niya. Kaya bumangon siya at ganaw na lamang ang pagkawindang niya nang makita ang mga buhangin na dumikit sa katawan niya. Ano to? Palipad hangin? Bulalas ni Tia Minda. Isang uri ito ng barang na palipad hangin. Subalit nagtataka si Tia Minda kung papaanong nangyayari sa kanya ang ganoon. Dapat sa mga oras na ito ay mamamatay na si Natalie dahil ito dapat ang nahihirapan sa ginawa niyang sumpa. Sinadya niyang ilagay ang malalaking bote na may itim na mahika sa poste ng bahay ni Natalie para tuluyan na itong mawala sa mundo. Kailangan niya kasing ibenta ang lupain nitong sinasaka dahil sobrang ginigipid na siya ni Madam Gareta na nautangan niya ng malaking halaga. Ang lupain na lamang nila ni Natalie ang natitirang pag-asa ni Tia Minda na mabenta para mabayaran niya ang malaking utang kay Madam Gareta. Masyado niya kasing minahal si Sir Felix, kaya ginawa niya ang lahat para maangkin ang lalaki. Binayaran niya noon ng malaking halaga ang asawa ni Sir Felix para hindi na sila guluhin. Kabit kasi siya ni Sir Felix. Nagmistula siyang sugar mommy sa ex-militar na ito. At iyon pala ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng malaking utang kay Madam Gareta na hindi niya kayang bayaran. Kaya naisipan ni Tia Minda na ibenta ang lupa ng kapatid na si Patricia. Bahala na kung matatapakan man niya ang karapatan ni Natalie. Oo, alam niya na lupain ito ni Rogelio, pero nakapangalan ito kay Patricia. Si Rogelio lang ang nagbayad. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga kay Minda ay ang maibenta ang lupa. Nitong mga panahong ito ay hindi pa gaano kakomplikado ang mga papeles pagdating sa bentahan ng lupa. Hindi katulad ngayon na marami ng kuskus balongos.
Napasigaw na lamang si Minda nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Yan na nga ang napala mo. Sinabi ko na kasi sa iyong tigilan mo na si Natalie. Pero hindi ka nakinig. Paninirmo ni Sir Felix kay Minda. Felix, masakit ang tiyan ko. Ang sakit! Muling hiyaw ni Tia Minda. Napakamot sa batok si Felix. Paano ba nangyari yan? Dapat si Nati ang nakakaramdam ng ganyan ngayon, hindi ikaw. Ano bang nangyayari, Haminda? Binaliktad ka ba ni Natalie? Naguguluhang tanong ni Sir Felix. Hindi ko alam, pero sigurado akong kinontra ni Nati ang ginawa ko. Tulungan mo ko, Felix. Ang sakit talaga. Napapasigaw na nagpagulong-gulong sa sementong sahig si Tia Minda sa sakit ng tiyan. Humihiyaw buong gabi si Tia Minda sa sakit ng tiyan niya at sa dami ng buhangin na dumikit sa katawan. Kinaumagahan ay namumutla na si Tia Minda. Buong akala niya ay epekto na ito ng itim na barang na ginamit niya kay Natalie at bumalik sa kanya. Ngunit isang pagkakamali iyon. Dahil sa kasulok-sulukan ng mga bayan sa Misamis Oriental ay may mga pusong nasaktan si Minda. At ngayon, ang kanyang kasamaan ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Namumugto at nangingitim ang mga mata nito. Walang patid ang pagsusuka nito ng malalagkit na laway na may kasamang mga insekto. Ang barang raw ay nakamamatay. Pero sa kaso ni Natalie ay hindi iyon nangyari. Hindi tumalab sa mga taong inosente ang barang at walang kasalanan. Lalo na kinontra ni Natalie ang ginawa ni Tia Minda sa kanya. Higit sa lahat, ang barang ay hindi tatalab sa taong walang nagawang kasalanan sa iyo at malakas ang pananampalataya sa Diyos. Maaari pa itong bumalik sa iyo kapag nagkataon, ayon pa sa ilang mga mamamarang. Felix, puntahan mo si Nati. Papuntahin mo siya sa akin. Hindi ko na kaya. Hihingi ako ng tawad sa pamangkin ko, Felix. Bilisan mo. Nahihirapang wika ni Minda. Hindi ko alam kung mapapatawad ka ng pamangkin mo. Hindi ako sigurado kung sasama sa akin yon. Sige na. Mabait si Natalie. Kahit matapang yon ay malambot ang puso ng batang iyon. Kaya bilisan mo na. Baka hindi ko nakakayanin ito. Pagmamag-aawa ni Tia Minda kay Felix. Walang nagawa si Sir Felix kundi sundin lang din ang kahilingan ni Tia Minda. Sobrang nangihina na kasi ito. Dumating na nga si Felix sa bahay ni Natalie at Rico. At doon ay sinabi ni Natalie ang lahat ng nangyari kay Tia Minda na kahit kailan ay hindi niya binarang si Tia Minda. Ang ginawa niya lamang ay ang protektahan ng pamilya gamit ang kabutihan. Wala siyang ginawang itim na orasyon na maaaring ikakasakit ni Tia Minda. At nung nakumbinsi nga ni Sir Felix na sumama ang pamangkin ng Tia Minda, ay kaagad na silang pumunta sa bahay ng mga ito. At pagdarating, wala akong ginawang masama sa iyo, Tia Minda. Inalis ko lang ang itim na mahika na ipinataw mo sa pamilya ko. Maliban doon, ay wala na akong ginawa sa iyo. At naramdaman ko ang malakas na negatibong enerhiya sa paligid mo. Isang malakas na itim na mahika. Matapat na wika ni Natalie. Patawarin mo ako, Natalie. Patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo at sa buo mong pamilya. Alam ko na ngayon, hindi ikaw ang nagpataw sa akin ng itim na mahika. Patawad, pamangkin. Nagawa ko lang iyon sa iyo dahil sa kadesperadahan kong mabawi ang lupain. Patawad, Natalie. Umiiyak na wika ni Tia Minda. Tia Minda, hindi naman ako mapagmataas na tao, kaya pinapatawad na kita. Pero Tia, may kakaiba akong nararamdaman sa paligid mo. Nababalot ka ng itim na sumpa ng isang taong galit na galit sa iyo. Hindi ako ang may kagagawa nito, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang galit. Wika ni Natalie sa tiyahin. Hindi ikaw ang gumawa nito sa akin.
Napagtanto ko lang ngayon. Kung ganun, sino siya? Sino ang gumawa sa akin ito, Nate? Nanghihinang tanong ni Minda. Tia, heto ang mga buti na inilibing mo sa bahay ko. Isusuli ko sa'yo. Ipinatong ko lang naman iyan sa altar para mawala sa amin ang itim na mahika. Wala akong kinalaman sa lahat ng nangyari sa'yo. Hindi rin ako manggagamot kaya hindi ko matukoy kung saan nanggaling ang masamang mahika na nakapaligid dito. Malungkot na saad ni Natalie. Huwag kang makialam sa pamamarang na ito, Nate. Ayaw kong madamay ka pa. Sabi sa akin ng doktor, may ovarian cancer ako. Pero nararamdaman kong hindi ito basta cancer lang. Isa itong barang na palipad hangin at inilagay sa katawan ko. Paliwanag ni Tia Minda. Tiang, pinatawad na kita sa nagawa mo. Isipin mo kung kanino ka pa nakagawa ng kasalanan. Isang kasalanang nagdudulot ng nakamamatay na sakit sa taong nasaktan mo. Isipin mo, Tia Minda, nang matulungan kita sa ganitong paraan man lang. Kaani Natalie ngunit pumikit lamang ang mga mata ni Tia Minda sabay iling. Wala siyang ideya kung sino man ang gumawa sa kanya nito. Kinagabihan ay gumagapang nasa sakit si Tia Minda. Kahit papano ay napakabuti ni Natalie na tinulungan pa rin niya ang tiyahin kahit sa ginawa nito sa buong pamilya niya. Sinubukan ni Natalie na hanapin ang pinagmulan ng maitim na mahika na bumabalot sa katawan ni Tia Minda. Nagsindi si Natalie ng kandilang itim at isinulat ang buong pangalan ni Tia Minda. Ipinatong ito ni Natalie sa uluhan ng kanyang tiyahin. Nilagyan ni Natalie ng malinaw na tubig ang isang puting pinggan at doon ay nakita niya ang larawan ng babae na galit sa Tia Minda niya. Walang iba kundi ang panganay na anak ni Sir Felix na babae ang gumawa ng barang na palipad hangin kay Tia Minda. Binalot ng takot ang puso ni Natalie at Rico nang namatay ang kandilang sinindihan niya. Iyon na sanang magliligtas kay Tia Minda. At dito din, napapahiyaw si Tia Minda sa sakit at sumusuka ulit ng malagkit na laway. Walang humpay ang mga buhangin na nakadikit sa katawan ni Tia Minda. Ang malagkit na laway na sinusuka nito ay nangangamoy na parang mabahong bilasang isda. Namumutla na at namumugdo ang mga mata nito. Kaya napagpasyahan ni Nate na dalhin ito sa ospital. Nate, huwag na. Huwag niyo na akong dalhin sa ospital. Walang maitutulong ang mga doktor sa akin. Mahinang wika ni Tia Minda. Tia, iyon na lang ang maitutulong ko sa iyo. Hindi ko kayang kontrahin ang masamang mahika na nakapalibot sa iyo. Dahil dito pa lang sa bahay mo, nakapalibot na ang mga itim na enerhiya na galing sa iyo. Kaya kung lalabas man ito, patpunta sa gumawa nun sa iyo, ay mahina na. Kapag pinagpatuloy ko baka mapunta sa pamilya ko ang kasamaang ito. Napaiyak na lamang si Natalie sa kalagayan ng kanyang Tia Minda. Oo, kahit gaano nito kagaspang ang ugali, ay may awa pa rin sa puso ni Natalie. Kahit matapang si Natalie ay madali lang din naman siyang makapagbigay ng tawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa kanya. May pusong mamon si Natalie para sa masamang tiyahin na nagpapahirap sa kanya noon. Nagagawa nga ng Diyos na magpatawad, siya pa kaya na tao lamang. Kaso kapag tao kasi, mataas ang ego. Huwag mo yang gawin, Nate. May kasalanan ako sa kanila. Ako ang dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Wika ni Tia Minda. Iyon na lamang ang tanging magagawa ni Natalie sa kanyang tiyahin, ang ipagdarasal ang kaluluwa nito
dahil ayaw na ni Tia Minda na mangialam pa siya. Ayaw nang madamay pa ni Tia Minda ang pamangkin sa kanyang kasalanan. Malaking kasalanan ang nagawa ni Minda sa pamilya ni Sir Felix, kaya tinanggap niya ang kaparusahan na ginawa sa kanya. Binawian ng buhay si Tia Minda sa loob ng ospital. Ovarian cancer ang findings ng mga doktor sa sakit niya. Nang ikalawang araw ng burol ni Tia Minda, ay doon nakita ni Sir Felix ang mga gamit niya. Ang isang itim na maliit na bote na may lamang tubig dagat at buhangin. Nakakapaloob sa boteng iyon ang pangalan ni Tia Minda, na mismong sulat kamay ng panganay na anak ni Sir Felix. Kinagabihan ay nakita ni Natalie ang mga insektong lumalabas sa bibig ni Tia Minda na gumagapang sa loob ng kabaong. Sinunog ni Natalie ang lahat ng insektong iyon. Pinayuhan din ni Natalie at ni Aling Vina ang mga dumalo sa lamay na maglinis ng katawan pag-uwi ng bahay nila. Umiiwas lang sila sa sakit na maaaring idudulot sa mga taong naroon dahil sa masamang mahika na ginawa ng anak ni Sir Felix. Nang mailibing na si Tia Minda, siyempre kahit pangit ang mga naging karanasan niya sa tiyahin niya, ay nalulungkot pa rin si Natalie. Nakakalungkot lang isipin na nawala ang tiyahin niya na hindi man lang sila nakabawi sa isa't isa. Pero kahit gayon pa man ay nagkapatawaran naman sila. Lumipas ang mga taon at lumaki na ang anak ni Natalie, nadagdagan pa ng isang babae. Si Sir Felix naman ay nawala na lang at umalis ng kusa sa lugar na iyon. Nag-usap na lang sila ni Natalie na bigyan siya ng porsyento sa lupa na iniwan ng kanyang Tia Minda. At kaagad namang ibinigay ni Natalie ang pera na kailangan niya. At ang titulo ng lupa ay na kay Natalie na. Hanggang ngayon ay patuloy na namumuhay si Natalie. May malalaking tindahan na at may mga negosyo at lumaki din ang kanyang umahan. Bago ko tatapusin ang kwentong ito, pakinggan niyo itong mabuti. Laging tatandaan, ang kasamaan ay hindi kailanman magbubunga ng kabutihan. Kung kasamaan ang itinanim mo, ay aani ka rin ng kasamaan, hindi man ngayon. Pero asahan mo sa balang araw ay darating din iyon. Maghintay ka lang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe at umapos sa kwentong ito. Mabuhay kayo at pagbalain palagi. Huwag kalimutan mag-pay. Alright.